Si Mang Arnel ay isang ordinaryong tatay na abala sa trabaho at pamilya. Mahilig siyang kumain ng matataba at maalat na pagkain. Araw-araw naninigarilyo at bihirang mag-ehersisyo. Madalas din siyang nagpupuyat sa panonood ng TV. Kapag sinasabihan ng mga kaibigan at pamilya tungkol sa kanyang kalusugan, ang lagi niyang sagot ay, "Okay lang to, malakas pa naman ako." Pero isang araw, habang naglalakad papunta sa tindahan, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Bumagsak siya sa kalsada. Isang heart attack ang nagdala sa kanya sa ospital. Hindi niya inakala na mga simpleng babala noon ay magdudulot ng ganitong pangyayari. Alam natin ang kahalagahan ng tamang lifestyle at kung paano ito makapagligtas ng buhay. Ito ang Kaalaman Studios. I-like at mag-subscribe para sa mas madaming kaalaman tips kaugnay sa inyong kalusugan. Sa episode natin ngayon ay ihahatid namin ng mga dapat mong baguhin sa lifestyle mo upang maiwasan ang atake sa puso. Alam nyo ba na ang simpleng pagbabago sa lifestyle ay maaaring maging sandata mo laban sa sakit sa puso? Kung gusto mo manatiling malakas at maiwasan ang heart disease, heart attack at stroke, panoorin mo to hanggang dulo. Sama-sama nating alamin ang mga simpleng tips para sa mas malusog na buhay. Tara, simulan na natin. Narito ang mga lifestyle na dapat mong baguhin upang makaiwas sa heart attack. Una, tumigil sa paninigarilyo. Kung naninigarilyo ka, oras na para tumigil. Mahirap pero mas mahirap ang bumangon mula sa heart attack o stroke. Kung may naninigarilyo sa bahay nyo, hikayatin silang tumigil. Huwag kang mag-alala, maraming tools at plano na pwedeng makatulong sa iyo. Pangalawa, piliin ang masustansyang pagkain. Ang tamang pagkain ng inyong armas kontra sa sakit sa puso. Kumain ng maraming gulay, prutas, whole grains at lean proteins tulad ng isda at manok. Iwasan ang matatamis, maaalat at matatabang pagkain. Pangatlo, bawasan ang mataas na kolesterol. Kontrolin ang bad cholesterol o LDL at pataasin ang good cholesterol o HDL. Paano? Kumain ng tama, mag-ehersisyo at kung kinakailangan, sumangguni sa doktor para sa medikasyon. Pang-apat, ibaba ang high blood pressure. Ang mataas na presyon ng dugo ay isang pangunahing sanhi ng stroke. Bawasan ang pagkain ng asin, mag-ehersisyo at siguraduhin sundin ang reseta ng doktor. Pang-lima, maging aktibo. Gumalaw-galaw. Maglaan ng 150 minutes kada linggo para sa mga moderate intensity activities tulad ng paglalakad o pagtakbo. Kung ngayon ka lang magsisimula, unti-untiin mo lang. Pang-anim, mag-maintain ng healthy weight. Kontrolin ang pagkain at siguraduhin may physical activity. Kahit 5% hanggang 10% lang ng timbang ang mabawas, malaking tulong na ito para sa iyong kalusugan. Pang-pito, i-manage ang diabetes. Kung may diabetes ka, mahalaga ang regular na check-up at tamang pagkain para kontrolin ang blood sugar levels. Sumunod sa payo ng doktor at panatili ng active na lifestyle. Pang-walo, magkaroon ng sapat na tulog. Ang sapat na tulog, 7 hanggang 9 na oras, ay mahalaga para sa ating puso. Mag-ehersisyo sa araw, mag-relax bago matulog at iwasan ang gadgets sa kama. Pang-siyam, bawasan ang stress. Ang stress ay may negatibong epekto sa ating kalusugan. Maglaan ng oras para sa relaxation, makipag-bonding sa mga mahal sa buhay, at mag-exercise para ma-release ang stress. At pang-10, limitahan ang alcohol. Kung umiinom ka, limitahan ito. Ang sobra-sobrang alak ay nagdudulot ng maraming komplikasyon tulad ng mataas na presyon, obesity at iba pang sakit. At iyan ang mga simpleng hakbang na pwede mong simulan ngayon para sa isang malusog na puso. Tandaan, prevention is better than cure. Kung nagustuhan mong tips na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa iba para sabay-sabay tayo maging healthy.